What's up at welcome back sa ating YouTube channel guys. So for today's video, meron na naman tayong tutorial or ipapakita ko lang pala, hindi pala ito tutorial guys. Sa lahat na nag-avail ng ating script na Starlink script is meron na tayong update. So itong update natin guys is request kasi ito sa akin. So ginawa ko na lang, then nilagay ko sa ating folder. So sa mga nag-avail nito guys is re-download nyo lang para ma-update kayo. So dito guys, meron tayong dinagdag na Microtech Hex backup, which is sa router version 6 Hex. Ito yung dual ISP, same gateway. So kung maalala nyo guys, sa previous videos natin is may ginawa tayong dual ISP na same gateway. So ito na siya guys, binackup ko na, sinali ko na dito. Then dito guys, meron tayong nag-request ng same gateway pero recursive yung ginamit natin dito guys. So kung maalala nyo guys, may video rin tayo about sa paano ba mag-recursive ng Microtech. So matagal na ata yun. So ito yung video kung gusto nyong mag-config ng same gateway na recursive para sa router OS 7. So ililink ko na lang sa description. Ito yung thumbnail niya guys. So yan. So ito siya guys. So may backup na tayo. So dito guys is ikakopy ko to. Ito yung gagamitin natin kasi yung Microtech ko kasi guys is naka router 7 na siya. Ito. So kung mapapansin niyo guys, 7.62 yung firmware niya. Then dito kasi meron na tayong video, yung last video natin ito. Nakita niyo na. Pero sa gustong mag-config ng recursive guys, meron tayong video tutorial guys. Matagal na yun na na-upload, pero ang gamit ko doon guys is Microtech Hex. May Microtech Hoplite, pero same pa rin yung process kahit Hex yung gamit niyo. So yan, sana yan. Dito tayo sa router OS, i-copy natin itong recursive. Then dito is siyempre i-restore lang natin kasi yun yung purpose ng backup natin. Paste natin dito. So yan. Then after that is siyempre is i-restore natin. Yan. So restore natin, magre-reboot yung Microtech. So sa lahat ng nag-avail ng Starlink config, re-download nyo lang guys, same password pa rin. So yan. So sana is makatulong ito sa inyo. Request kasi ito guys, yung recursive. So pagdating sa recursive guys is fill over lang siya guys ha. Hindi siya nagma-merge yung connection. Kumbaga pagka walang internet yung ISP1, automatic magba-backup yung ISP2. So ibig sabihin, pag same gateway guys, dalawang Starlink yung gagamitin nyo. Sa port 1 and sa port 2. Yan. Kasi Starlink kasi ito guys, Starlink na recursive. So kung gusto nyo, kung wala kayong Starlink guys, then same gateway kayo tapos gusto nyo itong recursive na configuration, meron tayong video dyan guys. So panoorin nyo lang guys yung video paano mag recursive. Yan. So ilagin na natin guys. So nakalagin kasi as Mac. So kung mapapansin nyo dito guys, meron na tayong internet. Yan, connect ko muna. Yan. So yan, goods na siya. Then check natin yung sa routes. Interface muna guys. Yan. So dito guys, sa kuha natin sa interface is meron tayong ISP1, ISP2, then LAN na yung naka-bridge LAN yung 3, 4 at saka 5. So kung mapapansin nyo guys, ito lang yung tumatakbo. So punta tayo dito sa ating IP, then routes. Yan. So yan, ito na siya guys. Ito yung sinasabi kong recursive. So kung mapapansin nyo ito guys is naka-blue siya. So ibig sabihin naka-static siya pero naka-backup lang yan siya. Di tulad nito na active static. Ibig sabihin yung gateway na 8.8.8 which is ito. So yan yung gumagana. Si Ether 2 guys is naka-backup lang siya.
So, yan. So, for example is magpiping tayo. Yan. Ping tayo guys. Para makita nyo. Yan. Ping. Kaya lang guys. Ping. Google. Google.com. Yan. So yan. Diba? Nagpiping tayo guys. So kung mapapansin nyo dito, ito lang yung gumagalaw, yung ISP 1 natin. Yung isa guys is wala. So pag dinisable ko to guys, ito automatic ito guys is ito na yung active. Yan. So pag dinisable natin yan guys, yung Ether 1, which is yan yung main natin, automatic lilipat. So kung mapapansin nyo, di ba? Lumipat yung connection pero yung ping natin guys is tuloy-tuloy pa rin. So hindi siya nagta-time out. So yan, di ba? Kung mapapansin niyo dito. So ibig sabihin backup lang yung ISP 2 natin. So pwede natin bunutin yan or i-disable. Wala, hindi ma-apektuhan yung main natin. So pag binalik natin yan, automatic magpa-backup na naman ito. So pag enable natin yan, yan naka-enable na. So pag ganyan guys is automatic na. 'Di ba? Naka-backup na naman siya. Pero yung ping natin guys is ganoon pa rin. So ibig sabihin walang interrupt yung sa ping natin. Hindi siya nagta-timeout. Ibig sabihin tuloy-tuloy. Although delay dito yung pagbalik or pag-change ng connection natin is yung ping natin is goods pa rin guys. So yan yung recursive natin. So kung mapapansin nyo, wala nang traffic dito. So yan. So maliit lang yung traffic dito. Pag kinloss natin dito guys or dinisable natin, automatic magta-traffic na ito guys. Yan. Kung mapapansin nyo guys, diba? Tuloy-tuloy yung connection niya kasi nagpiping kasi tayo. Then ito yung nagagamit na ISP. So pag i-enable natin ulit, mawawala na naman yung connection dito, babalik sa ISP1. So yan. So mapapansin nyo, bumaba yung traffic niya guys dito sa ating ano ba ang tawag dito? Basta yun. Okay na yan guys. So pwede guys kung gusto nyo itong recursive na to, re-download nyo lang sa lahat ng nag-avail. So tingin ko guys, hanggang dito na lang yung ating video. Maraming salamat guys. Sa gusto manood ng recursive natin guys, panoorin nyo lang, ililink ko sa description. Matagal na ng video yun guys. So yun nga, hanggang dito na lang guys at peace.